Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Agaran din naman silang naghasihandaan upang salubungin ang iba pang mga kasama nito. Sa pagsalubong nila Noli sa mga bunaw, halos sa isang bitaw niya ng kanyang tabak sa mga ito, tagtatlo ang nalalagas, habang si Danilo at Mang Carpio halos maligo na sa mga dugo dahil sa mga barang na nagsisiliparan na patuloy na pumipinsala sa mga kalaban. Habang si Manong Duming, sa bawat matamaan ng mga malalakas nitong tigalpo, nasusunog yun ng walang kahirap-hirap. Magamat marami na silang napapaslang, subalit nasnanaig pa rin ang bilang ng mga ito. At dahil sa sobrang dami ng mga kalabang bunaw, napilitan noong tawagin ni Noli ang kampila ng Arkanghel. Dahil sa sandatang pinalabas ni Noli, nagliliyab noon ang mga katawan ng mga bangkay na kanyang napaslang. Nang mapansin ni Nuling, hindi pa rin natitinag ang mga kalaban, pinili niyang magpapakawala ng mga inkantasyon. Galing sa libreta ng ermitanyong natutunan niya sa bundok. Nang ginawa ito ni Noli, biglang napatigil ang lahat ng mga kalaban. Dahil sa nakakabinging mga katagang lumalabas sa kanyang bibig. Nang mapatigil ang lahat, pinili pa noong kargahan ni Noli ang kargadang lakas, ang kanyang sandata. Dahil alam kasi niyang dahil sa lakas ng kanyang presensya, siya ang pagkumpulan at siya ang pagtutuunan nito ng pansin. Dahil sa naikarga na niya ang kargadang lakas, pinili na niya noong hanapin ang pinakapinuno ng mga bunaw kung sino ang nangangalaga dito. Dahil sa kakaiba niyang plano, animoy nararamdaman din ng mga bunaw ang kanyang gagawin. Kaya't ang ginagawa ng mga ito, nanatiling nagmamasid sa kanyang pagkilos. Subalit sa hindi inaasahan, may lumabas na isang matandang lalaki sa isang buka ng kuweba. Ayon kay Noli, nanlilisik ang mga mata nito habang namumulas sa dilim. May mga kilay din itong napakahaba na kulay puti at nakabahag lang din ang matandang yon habang may balbas abot sa kanyang tiyan. Dahil dito, napatigil itong si Noli nang masilayan niya ang hawak-hawak nitong tungkod. Habang naglalakad ang matanda papalapit sa harapan ni Noli, unti-unti niyang napapansin na isa pala itong hukluban. Kaya't dahil dito, umatras ng bahagya si Noli. Dahil maaring sa isang iglap lang, madakip siya nito kapag magpadalos-dalos siya. Ano bang pakay nyo sa lugar na ito? At bakit patuloy nyo pa rin tinutugis ang mga kalahi ko? Kahit nakauwi na ito sa aming teritoryo. Sa palagay ko, gusto nyo talaga ng madugong digmaan? Wika ng pinunong huklubang awok. Tama kayo nang narinig. Ang nakaharap nila, mismo ang pinuno. Hindi ka ba natitinag sa hawak ko? Itigil niyo na ang panggugulo niyo sa baryo.
upang hindi na darating pa sa puntong tayo'y magkakamatayan. Ang baryong sinasalakay nyo ay baryo ng aking kadugo na malakas ang kapit sa amin. At wala kayong karapatang nakumuha doon ng mga buhay na hayop. Wika ni Nuli sa hukluban. Pero bigla siyang napatigil nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang ermitanyo habang nagsasalita ng, Oh! Maaring may ginagawang mali ang taong pinipinsala nyo sa baryo. Subalit, sobra-sobra na ito kung tutuusin. Sana'y sa paglisa namin, naway malinawan kayo. Hindi ito babala bagkus isa itong paalala sa inyo. Itigil nyo na ang panggugulo nyo. wika ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw ng trabungkong baston sa kamay ng ermitanyo nang siyang ikinatakot ng huklubang awok na aswang at halos napatras ng bagya ang hukluban ng malayo nang maglabas ng kakaibang liwanag ang hawak nitong baston. Tayo na, Nuli. Wika nito habang naglalakad para na sila'y aalis na. Maging ang hukluban na pinuno hindi nakagalaw dahil sa mga nakita nito. Nang makita nila si Danilo at Mang Carpio nag-antay sa kanila, agara naman nila itong inaya para bumalik ng baryo. Maaari kasing mag-alala sa kanila ng husto ang ama ni Omar dahil ang tagal nilang nawala. Naging panatag naman ang pag-iisip ni Nuli at ng ermitanyo. Gawa ng kita nila sa pagmumukha ng hukluban ang labis na takot. Habang naglalakad sila, hindi naman maiwasang mapatanong si Nuli tungkol sa kaya ginawa yun ng mga nilalang sa baryo nila Omar dahil may sinira ang mga ito sa gubat. Nang marinig ito ng ermitanyo, huminga lang naman yun ng malalim at sumagot ng, Siguro hindi nabanggit sa iyo ng pamilya nila Omar kung bakit sinalakay sila ng ganong mga nilalang. Wika nito. At doon nagsalaysay si Manong Duming. Ang tiyuhin pala nitong si Omar ay isang magmimina ng ginto sa kahit saang bundok. At ayon sa huklubang nakausap ng ermitanyo, na kaya sumalakay sila bilang ganti dahil sinira ng mga tao ang kanilang tirahan kapalit ng kayamanan. Ayon sa hukluban, pinasundan niya sa kanyang mga alaga ang lugar kung saan umuwi ang mga taong sumira sa tahanan niya. Subalit sa kasamaang palad, sa bahay nila Omar unang umakyat ang tiyuhin nito. At ito ang naging marka ng mga bunaw para paghigantihan ang pamilya. Kaya pala ganun mo na lamang pinatawad ang mga yun, Manong. Sagot ni Nuli sa ermitanyo. Oo mga iho, kaya sila gumaganti. At hindi porke ay napabilang sila sa kasamaan, ay masama na ang kanilang hangarin. May iba ding mga nilalang na napapanig sa kaliwa na pilit gumagawa ng mabuti para magbabago. Tandaan mo, iho, may karapatin din silang iligtas ang kanilang pamilya at kamag-anak. Salaysay ng ermitanyo. At ganun na lamang ang gulat nilang dalawa ni Danilo at Nuli. Dahil ngayon lang nila ito nalaman. Sa pagbalik nila sa baryo,
Halos mag-alas 3 na yun ng madaling araw nang siyang ipinagtataka nila Omar. Agad namang nagpaliwanag ang kanilang grupo kung bakit ginagawa nila ang mga bagay na yun. Huwag na kayong matakot at mamomroblema, Omar. Nahanap na namin ang inyong mga katanungan. Oo nga pala, sabihan mo yung pangkat ng kapatid mo, Mondo, na huwag na silang babalik sa lugar na huli nilang miniminahan. Alam mo naman ang pangyayari, di ba? Wika dito ng matanda. Oo, Manong. Pangako. Kahit kailanman, hindi ko napahintulutan ang kapatid kong yon na muling mangalkal sa kakubatan. Pasensya na ho kayo. Sagot naman ni Mang Mondo habang taos-pusong nagpapasalamat. Di pa man pumutok ang bukang liwayway. Nagawa ng makabalik sa baryo ang pangkat ni Nuli at ang kabuong niyang grupo. Nung mismong araw din na yon, niluto ng pangkat nila Nuli ang ibang bihag nilang manok. Kaya't sa pagsapit ng alas 8 ng umaga, nakapwesto na naman ang mga kasama niya sa malaking misa sa may ilalim ng puno ng akasya. Habang masayang-masaya silang nag-inuman, puro lang naman patungkol sa kanilang pagdayo ang kanilang usapan. Pinagsalusaluhan nila noon ang kanilang niluluto habang tumatagay ng tuba. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, tuluyan na ngang magpaalam kila Nuli ang magpinsang guyo na sila'y umuwi na. Bago kasi ito umuwi, sumama na muna ito sa kasayahan sa bahay nila Nuli. Par, uwi na muna kami. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakita sa amin eh. Paalam ni Guyo sa kanya. Ang sagot naman dito ni Nuli ay, "Oh, walang problema. Basta pag libre ang oras namin, pupunta kami sa bahay nyo. Pakikamusta nga pala sa mga magulang mo ha." Sagot ni Nuli rito. "Ang sabihin mo kay Monica ka nang amumusta. Paligoy-ligoy ka pa eh." Wika naman sa kanyang likuran nitong si Danilo habang may bitbit na tuba. "O siya, sayo na muna ito kaibigang Guyo. Total uwi na rin ka naman eh." Nang marinig yun ni Guyo at ng pinsan nito, napatawa naman yon dahil sa pasingit ni Danilo. Oo nga naman di ba? Sa mga magulang pa talaga ni Guyo mangumusta. Dahil sa pakulo ni Danilo, animoy nabulunan siya sa sarili niyang laway. Sa pag-alis nila Guyo, pabiro namang pinatukan ni Nuli si Danilo dahil sa sinabi nito. "Oo nga Nuli, ba't hindi mo nalang totohanin yung si Monica? Tingin ko pa lang dun, may gusto na yun sa'yo." Dagdag pa ni Danilo. Nang marinig ito ni Nuli, bigla naman niyang hinatak sa ibang usapan ang kanilang paksa. Kaya't dahil dito, napapaisip naman si Danilo kung bakit ayaw ni Nuli. O di kaya, may dahilan kung bakit wala pa rin sa isip ni Nuli ang mag-aasawa. Sa paglapit nila kila Manong Duming at sa buo nilang kasama, masayang-masaya naman ang mga ito habang tuloy sa handaan at kainan. Iho, asa na ba si Guyo? Umuwi na ba? Wika ni Mang Carpio paglapit nila. "Oho Manong, dahil hinanap na raw sila sa mga mahal nila sa buhay." Sagot naman niya rito habang napapaupo. "Kanuli, sa tingin mo,
Anong araw na naman ang may pasabong sa ating lugar? Sama mo naman ako para naman maranasan ko ang makapasok sa Raweda. Wika naman ni Ambong na kanyang tauhan. Nang marinig ito ni Nuli, ngumiti lang naman siya dito. Habang sinasabing, sa susunod nilang dadayuhing mga laban, isasama niya ito. Dahil dito, tuwang-tuwa naman ang taong yon. At nang ikinasaya din ni Nuli. Simula kasi nang itinayo niya ang manukan, ni minsan, hindi ito nakasama sa kanyang mga lakad. Habang tuloy silang nag-inuman, bigla namang natigilan si Nuli nang tawagin siya ng isa niyang tauhan upang harapin ang mga panauhing dumating sa kanyang farm. Paglabas niya, agad naman niyang namukhaan ang mga taong humanap sa kanya na nakasakay sa mga kabayo. Kundi ay ang ilang tauhan ni Omar. Paglapit niya dito, agad naman siyang nagwika ng, Oh, Tunying! Anong sa atin? Bakit naparito kayo ng ganitong oras? Nang marinig ito ng dalawang lalaki, agad naman yung bumaba ng kabayo at sumasagot ng, Naparito ho kami, Boss Nuli. May ipinaabot sa inyo ang mag-amang Omar at Manong Mundo. Ito. Wika nito sabay abot sa 4 na bayong. Pagbukas ni Nuli sa mga bayong, hindi naman masukat ang tuwa niya. Gawa ng ang pangarap niyang linyada ng isang tandang ay nasa harapan niya mismo. Dahil dito, sunod-sunod naman niyang tinanong ang mga tauhan ni Omar kung anong kapalit nun o babayaran ba niya. Subalit ayon sa mga panauhin, binibigay lang yun nila Omar upang kahit papaano may regalo ito para sa kanya. Hindi rin nagtagal ang mga panauhing yon at kaagad ring nagpaalam na umuwi na. Kaya't ang bilin dito ni Nuli, pasasalamat para sa kaibigan niya. Nang makita ng mga tauhan niya ang mga tandang, maging ito man ay naging masaya din. Gawa ng ang lahing nakukuha niya ay hindi pala basta-basta. Bukod sa napakagandang pormahan nito ng katawan, malakas din yun sa bintahan. At ang ikinaganda pa dito, sikat yun sa lugar ng Murcia. Gawa ng kunti lang ang nakapagpadala noon. Gawa ng kunti lang ang nakapagpadala noon sa Pilipinas, galing sa lugar ng mga banyaga. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ating kwento. Oo nga pala mga kaermitanyo, may in-upload tayo kagabi na yung sumpay sa tulong ng ermitanyo sa isang sabongero, yung kay Inar. Meron na tayong part 5, 6 at saka 7. Ilalapag ko bukas ang part 6. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, baka naman, huwag nyong kalimutang mag-like. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.